Sige, simulan natin ang devotion, no? Hanggang alas 9 lang naman ito. Ha? Habang nandiyan kayo, makinig lang. Okay? Kahapon ba umatayin kayo ng misa? Yung Thanksgiving Mass? Sa gym? Kahapon. Nagkaroon ng Thanksgiving Mass kahapon. Naka-attend kayo? Anyway, tama-tama ang topic natin ngayon ay tungkol sa Thanksgiving. Okay? So magandang umaga mga mag-aaral, mga guro, mga administrador, members of the Board of Trustees, at ang ating Pangulo, Dr. Danilo Biayap. Naka-YouTube po tayo, mamaya pwede nyo sundan sa YouTube yung inyong mga pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan. Gayun din sa labas, mga pamilya ng Valeriano, Umali, at mga related families, sumusunod sila sa atin sa pagitan ng YouTube. All our brothers and sisters in Christ all over the world, no? Sinusundan na tayo sa ating devotion sa YouTube. Okay? My members of my family, my wife and children, grandchildren, all our relatives and friends, neighbors and friends, as well as of course my daughter Grace in the US with Edwin. They are also listening to us through the YouTube. So simulan po natin ang ating maikling devotion sa magitan ng panalangin. Okay? Let's make the sign of the cross in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. We thank you, our Heavenly Father, through your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, that you have kept us this night from all harm and danger. And we pray that you would keep us this day also from sin and every evil, that all our doings and life may please you. For into your hands we commend ourselves, our bodies and souls, and all things. Let your holy angels be with us, that the evil foe may have no power over us. Amen. Gaya ng nabanggit ko, ang magiging paksa ng ating meditation, short meditation lang to, ay tungkol din sa Thanksgiving. Gaya ng ginawa nyo kahapon sa gym, yung ating Thanksgiving Mass. Ang title po nito ay Give Thanks to the Lord. By the way, I am your host, no? I am Evangelist Dr. Romeo Umali. Okay? Every morning, actually Monday morning, pero ngayon Tuesday na no? We conduct this Bible, this devotion. By the way, we have our Bible study during Thursday naman. Okay. So para sa ating salita ng Diyos, pakinggan po natin ang sulat sa Genesis chapter 2 verse 5 to 9. Okay? Makinig lang. Okay? Babasahin ko sa Tagalog. This is the Tagalog version of the Bible. So, Genesis Kabanatang 2, simula sa una hanggang 9 na talata. Okay? Well, of course, kung may Bible kayo, baka sa cellphone nyo, meron kayong Bible, you can follow this in your Bible. Genesis 2, 5 to 9. Okay? Basahin ko Ang halamanan ng Eden.
Okay, alam natin yan, no? Paraiso. Okay. Nang likhain ng Panginoon Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoon Yahweh, at wala pa ring nagsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hininga niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Ulitin ko lang yun, ha? Pagkatapos ginawa ng Panginoon Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Yun ang creation of man, okay? Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya noon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay, at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Yan po ang ating mga talata sa Genesis chapter 2. Tungkol po sa paglalang, no? Creation. Babasahin ko din sa inyo ang nasusulat sa mga awit. Ano? Awit, Psalm, okay? Psalm 105, 1 to 11. Pakinggan lang natin. 105, 1 to 11. Awit sa paggunita sa kasaysayan ng bayang o bansang Israel. Dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan. Yun. We have to give thanks to God. Okay? Ulitin ko. Dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan. Okay? Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin. Handugan ng awit, ating papurihan. Ang kahangang-hangang mga gawa ngayon dapat naisaysay. Yun. So, papurihan natin ang Diyos. Okay, dahil sa kanyang mga ginawa. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang Kanyang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Yun, dapat tayo maglingkod. We have to serve God. Okay? Maging masaya tayo kapag lilingkod sa ating Panginoon. Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Okay? Ating gunitain ang kahangahang niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Himala yun yung creation, di ba? Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. So, tandaan natin yan. Yan ang mga Old Testament people, di ba? Tuloy natin. Ang Diyos na si Yahweh, ang Panginoon,
siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol, ang nasasaklaw buong sansinukob. So nasa ilalim tayo ng ating Panginoon Diyos. Ang tipang pangako'y lagi natin siyang isip niyang kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos. Ano yung tipan ng Diyos? Yun yung 10 Commandments, di ba? Okay, binigay ng Diyos sa kanyang mga anak sa magitan ni Moses. Okay? Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. Okay, kay Abraham pa. Okay. At may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod at mahal. Sa harap ni Jacob, ang pangakong ito'y kanyang pinagtibay para sa Israel. Ang tipan na ito ay pangwalang hanggan. Okay? Sinabi ng Diyos, ang lupang Kanay, ikaw ang kukuha bilang bahagi mo sa aking pangako na ipamana. Okay. Yun ang mga salita ng Diyos sa atin sa mga awit, kabanatang 105. Simula po sa una hanggang 11 mga talata. Basahin po natin ang ating short meditation, no? Ito ay matagpuan natin dito sa portal sa prayer. Ito po ang aking ginagamit halos tuwing magkakaroon ng devotion. Aside from our daily bread, okay? Give thanks to the Lord. Yan ang title natin. Give thanks to the Lord. Okay? Do you give thanks to the Lord? Pag gising niyo sa umaga, papasalamat ba kayo? Dapat, no? Papasalamat tayo sa Panginoon. Kasi baka hindi tayo gisingin, di ba? At iningatan tayo during the night, di ba? Okay? So, dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Di ba? Papasalamat kayo? Pasalamat kayo, nandito kayo ngayon. Hindi kayo nagkaroon ng anumang sakit o pinsala o anuman. Hindi kayo na-disgrasya, hindi kayo na-aksidente. God brought you here. Ang nagdala sa inyo dito sa ating paaralan ay ang ating Panginoon Diyos. Okay? Dapat natin pasalamatan yun. Dapat pagdating nyo rito, thank Lord. Thank you, Lord, for bringing me here. Okay? And out of the ground, the Lord God made to spring up every tree that is pleasant to the sight and good for food. Yun ang nakalagay sa Genesis chapter 2, verse 9. Thank you, thank you. Sana patuloy kang makinig, ha. Kayo ba nagbe-birthday party? Birthday party? Bakit ka nagbe-birthday? Anong ginagawa niyo pag nagbe-birthday party kayo? Sino ang nag-birthday dito? Kailan lang? Ako nag-birthday noong September 9. Tabi-birthday ko lang eh. September 9. Ang ginagawa natin pag birthday party, ano? Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. We thank God, no? We thank God. Pasalamat tayo sa Panginoon. Sabi nga rito, a birthday party or even anniversaries. Ano ba? May mga anniversary kayo. By the way, ang anniversary ng Lyceum Palabang malapit na, no? Sa October. 20th anniversary natin, malapit na. Okay? Okay. Whatever is being celebrated, whether it is a birthday party or an anniversary like what we're going to have in October, the anniversary of our school, you may be sure of one thing. The kitchen will be busy and planning will include discussions of special foods to share. Ayun, ganun pirmi, di ba? Pag magbe-birthday, ano ba yung pakakain natin sa ating mga bisita, gano'n, di ba? So, the sharing of food as an expression of hospitality, okay, teaches across cultures.
So kahit nasaang kultura, meron yan. Hindi naman sa atin lang, ano? Sa lahat ng kultura ng tao, meron yan. Mga birthday party, mga anniversary. Pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Okay. Later, in the creation story, yung binasa ko kanina, we see how we lost outright to live in the garden that God had created. And as a result, we're told that we would have to earn our food through our toil and sweat. Yun. Ano nangyari doon? Nang lumabag, no, nang sumuway ang ating mga unang magulang, no? Si Eva, si Adan. Sumuway sila, di ba? They disobeyed God. Kinain nila yung pinagbabawal na bunga ng kahoy. Okay? Mula noon, kinakailangan na sila magtrabaho para kumain. Okay? Even so, sharing it with loved ones remains a great joy. Yun. Okay? From basic nourishment to the delights of parties and potlucks, our spirits are nourished along with our bodies. Okay? So, hindi lang pala ang ating mga katawan, okay, ang nabibigyan ng biyaya, kundi pati ang ating spirito. Living as most of us do, in the midst of plenty. Okay? It is easy to take the gift of food for granted. Kung minsan hindi na tayo nagpapasalamat Kain lang tayo ng kain. Hindi tayo nagpapasalamat. Kanina, nung nag-breakfast kayo, nag-breakfast na ba kayo? Nag-breakfast na kayo? So you thank God, Salamat, Panginoon. Ano man ang binigay sa iyo ng Panginoon para sa breakfast mo, pasalamat, di ba? It's a gift of God. Tandaan niyo yan. Yung binibigay sa ating pagkain ay gift of God. Galing yan sa Diyos. Okay? Yet every bite we take comes from the hand of God. Yun, maliwanag, ano? Lahat ng ating pagkain, pagsubok sa ating pagkain ay nanggagaling sa Diyos. Okay? Who created us with appetites to appreciate His gift of pleasure in what which sustains our lives. Ayun. So, dapat tayong magpasalamat. Okay? Sa ating Panginoon. Okay. Yun nga, all of these are gifts. Gifts. Bigay lang sa atin ng Panginoon Okay? The psalmist reminds us, yung binasa ko kaninang mga awit, di ba? 105. The psalmist reminds us to seek God's presence continually. Ganun ba ginagawa natin? We seek God's presence continually. Okay? And surely, one place we find God is in the meal He prepared for us. Ayun. So, yun pala. Yung kakain tayo, kasama natin ng Diyos. Kasi yung ating kinakain ay galing sa Diyos. From the hand of God. His Holy Supper, which satisfies us as no other gift can. So, binanggit din dito yung ating komunyon. Pag nangungumunyon tayo, tinatanggap natin ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat lang tayong magpasalamat. Okay. Let us pray. Open our eyes and our hearts, Lord, that we may appreciate your gift of nourishment and remember to thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Let's all join the Lord's Prayer. Alam niyo ba yan? Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory, forever and ever. Amen. Let us receive the blessing of the Lord. Lahat tayo. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine on you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace. Thank you, Brad. Thank you. Okay. Sana every morning devotion meron kayo, ha? Thank you. Salamat sa inyong pakikinig. Actually, ang Holy Spirit ang gumagawa sa inyong mga puso, sa inyong nadinig. Okay? Basta ang importante, nadinig nyo. You listen to it. Of course, you can reject it. Kasi yung demonyo, talagang ganun ginagawa ng demonyo eh. No? Pero, tinanggap nyo ang salita. And the Holy Spirit will make you understand. Okay? At mapapakinabangan nyo yan sa araw-araw ng inyong buhay. Inimbitahan ko kayo uli sa Bible study natin sa Bibes. Maraming salamat sa inyo.